Noong dekada 1930 si Gloria Vanderbilt ay naging sentro ng isang matinding kaso sa korte na tinawag na Trial of the Century habang pinag-aagawan ng kanyang ina at tiyahin ng kustodya at mana niya. Siya na marahil ang huling mayamang tagapagmana ng Vanderbilt at di tulad ng karamihan sa pamilya niya, nagtagumpay siya at sumikat sa sariling kakayahan. Sama ka habang tuklasin natin ang kanyang kwento. Si Gloria Loren Vanderbilt ay ipinanganak noong ika-20 ng Pebrero, 1924 sa Manhattan, New York sa isang dinastiya ng napakalaking yaman at impluwensya sa Amerika. Ayon sa ulat, matapos ipanganak si Gloria, sinabi ng ama niya, kahanga-hanga kung gaano siya kamuka ng isang Vanderbilt. Pansin mo ba kung paano tumataas ang sulok ng mata niya? Ang mga Vanderbilt noon ay isang malaking network ng mga pamilya na lahat ay nagmula kay Cornelius Vanderbilt, ang pangunahing tycoon ng steamship at riles sa Estados Unidos noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo. Si Vanderbilt ay minsang itinuturing na pinakamayamang tao sa mundo dahil ang kanyang mga tren at barko ang bumuo ng sentro ng transportasyon sa industrialisasyon ng Amerika. Ang yaman ng pamilya ay naikalat sa mga sumunod na henerasyon, ngunit marami sa mga miyembro ng pamilyang Vanderbilt ay nananatili pa ring napakayaman. Isa sa mga tagapagmana ng yaman, si ama ni Gloria. Si Reginald Claypool Vanderbilt ay apo sa tuhod ni Cornelius Vanderbilt. Si Alfred, ang nakatatandang kapatid, ang tumanggap ng halos lahat ng pera ng kanilang pamilya. Kapag ang yaman ay naipuhunan ng matalino at nagiging mas malaki, itinuturing pa ring malaking kayamanan ang ilang milyong dollar na minana ni Reginald. Bagamat nauwi siya sa paglustay ng malaking bahagi nito, ginastos niya ng maluho sa mga sport na pangkabayo at pagsusugal. Isa rin siyang alkoholiko at namatay siya noong Setyembre 1925 dahil sa cirrhosis ng atay, nang si Gloria ay 1.5 taong gulang pa lamang. Si Gloria lang ang anak ni na Reginald at Gloria Morgan Vanderbilt. Nagmula siya sa isang kilalang pamilyang politikal at pinakasalan niya si Reginald na 24 na taon ang tanda sa kanya noong 1923 at 23 hindi nagtagal bago ipinanganak si Munting Gloria. Sa huling habilin, iniwan ni Reginald ang karamihan ng kayamanan kay Gloria Jr. at kay Kathleen, anak niya sa ibang kasal. Iniwanan ni Reginald ang ina ni Gloria ng mas maliit na allowance kumpara sa iba at ito ang naging dahilan ng pagtatalo sa isang kilalang kaso kung saan si Gloria ang naging sentro habang siya ay bata pa lamang. Kahit pabaya at mahina ang paghatol sa negosyo si Reginald Vanderbilt, umabot pa rin sa $5 milyong ang namana ni na Gloria at ng kanyang kapatid sa ama. Isang napakalaking halaga noong dekada 1920 na katumbas nang humigit kumulang $100 milyong sa pera ngayon. Ito ay inilagay sa trust para kay Gloria at ang pera ay pamamahalaan ng kanyang ina habang siya ay bata pa. Gayunpaman, sa paglipas ng huling bahagi ng dekada 1920 at unang bahagi ng dekada 1930 at lalo na pagkatapos ng pagbagsak ng Wall Street at pagsisimula ng Great Depression. Sinimulang siyasatin ni Gertrude Vanderbilt Whitney, tiyahin ni Gloria at kapatid ng kanyang ama, kung paano ginagastos ng ina ni Gloria ang pera. Lalo itong lumala noong maagang bahagi ng dekada 1930 nang tanungin ni Gertrude kung karapat-dapat bang maging magulang niya ang ina ni Gloria. May lehitimong kaso dito. Si Gloria Sr. ay ginugol ang huling bahagi ng dekada, 1920 sa marangyang pamumuhay sa Paris, London at Biarritz, madalas iniiwan ng matagal lang anak sa mga kamag-anak sa New York habang naglilibot sa Europa. Sa ganitong konteksto, nagsampa ng kaso si Gertrude Vanderbilt laban sa ina ni Gloria noong 1934 upang makuha ang kustodiya ni Gloria. Ang tinaguriang Trial of the Century noong panahong yon ay isa lamang talagang laban para sa kustodya, bagamat nakatuon din ito sa kung hindi wastong pinamahalaan ng ina ni Gloria ang mana ng kanyang anak. Iskandalo ang paglilitis. Ilang linggo ring nag-ulat ang pahayagan tungkol sa malalaswang revelasyon nang lumabas ang ebidensya ng relasyon ng ina ni Gloria sa kapwa babae. Minsan, isang kasambahay na nagtrabaho para sa ina ni Gloria ay nagpatotoo ng 5 oras.
Sa isang paraan na inilalarawan si Gloria Sr., gaya ng tinawag ng isang publikasyon noon, isang ina na lulong sa cocktail, mahilig sumayaw, nauhumaling sa erotika at kabit ng isang prinsipe na Aleman. Hindi nakapagtataka, si Gloria mismo ay inilarawan ng media bilang isang kawawang batang mayaman, ang 10 taong gulang na tagapagmana na nawalan ng ama at tila pinabayaan ng kanyang pabaya na ina. Samantala, upang makontrol ang kaguluhan ng media sa korte, iniutos ng hukom na palabasin halos lahat para makapagbigay ng testimonya si Gloria na 10 taong gulang. Nang lumabas ang resulta, ito ay naging negatibo para sa ina ni Gloria. Itinuring siyang isang pabaya na ina at ipinagkaloob ang kustudiya kay Gertrude, pati na rin ang responsibilidad sa pamamahala ng kanyang mana, bagamat may itinakdang allowance para kay Gloria Sr. Pinayagan ng kanyang ina na bumisita tuwing weekend at umapela siya sa resulta noong 1936, ngunit hindi siya nagtagumpay at hindi na muling lubusang gumaling ang relasyon ng mag-ina. Noong 1946 nang siya ay nasa kanyang maaga pa sa kanyang 20 anyos at lubos na niyang kontrolado ang kanyang pananalapi. Itinigil ni Gloria ang pagbibigay ng taonang allowance na $21,000 sa kanyang ina, sabi niya kaya namang magtrabaho ng ina niya. Simula noon, idinodonate na lang niya ang $21,000 sa iba't ibang kawanggawa taon-taon. Noong 1940 hanggang sa kanyang pagkamatay, ang ina ni Gloria ay tumira kasama ang kapatid niyang si Thelma Furness, Vice Countess Furness, sa New York City at Los Angeles. Si Gloria Sr. ay pumanaw dahil sa kanser noong 1965. Habang lumalaki si Gloria matapos ang paglilitis, pumasok siya sa iba't ibang paaralan sa New York at sa mas malawak na East Coast ng Estados Unidos. Sa simula, nag-aral siya sa prestihiyosong Greenvale School sa Long Island at pagkatapos ay nag-aral din sa Miss Porter School sa Farmington, Connecticut. Isang preparatory school para sa mga babae na pinasukan ng mga anak na babae ng mga nangunggunang dinastiya sa negosyo at politika sa Amerika. Habang siya ay nagbibinata at gumaganda, nagsimula siya magmodelo sa huling bahagi ng kabataan. Ngunit ang pagpasok niya sa mundo ng fashion ay dumating lang makalipas ang ilang dekada. Sa edad na 17 nang magsawa siya sa mahigpit na pamumuhay sa ilalim ng kanyang tiyahin, nagpasya siyang magsarili at lumipat sa Hollywood sa California. Sa huling bahagi ng kabataan niya, sinubukan niyang magsimula ng karera sa sining at nag-aral sa Art Student League sa New York City ng ilang panahon. At pagkatapos, nagtrabaho siya bilang isang visual artist at bilang isang aktres. Ang huli, ang bahagyang nagtulak sa kanya na magdesisyon na lumipat sa kanluran patungong Los Angeles noong unang bahagi ng dekada 40. Nagpatuloy ang interes na ito sa paglipas ng mga taon at noong dekada 50 at dekada 60, lumabas siya sa maraming Broadway productions pati na rin sa ilang kilalang palabas sa telebisyon noong panahong iyon tulad ng The Love Boat at The Time of Your Life. Pagdating ni Gloria sa Hollywood, agad itong humantong sa una niyang pag-aasawa. Ito ay kay Pat DeSico, isang talent agent sa Hollywood na nasa mga unang taon ng kanyang 30 pa lamang. 17 pa lang siya nang sila ay nagpakasal. Naging mapang-abuso ang kanilang kasal at ayon kay Gloria, madalas siyang iwan ni DeChico na may pasa sa mata at psikolohikal na minamaliit siya. Nakipaghiwalay siya rito noong 1945 at 45 ngunit nagdulot na ng permanenteng pinsala sa relasyon niya sa tiyahing si Gertrude ang kanilang pagsasama. Hindi siya sang-ayon kay DeSico mula simula, kaya tinanggal siya ni Gertrude sa bahagi niya ng Vanderbilt kayamanan sa huling habilin matapos pa rin siyang pakasalan ni Gloria. Namatay siya noong 1942 at 42, isang taon lang matapos ang kasal. Isang araw matapos makipagdiborsiyo kay DeChico, pinakasalan ni Gloria ang 63 taong gulang na konduktor na si Leopold Stokowski. Mas masaya ang pagsasama nila kaysa sa una niyang kasal, kahit 3 beses ang tanda niya kay Gloria. Tumagal ito ng 10 taon at nagbunga ng 2 anak na lalaki, sina Leopold Stanislas at Christopher, na ipinanganak noong 1950 at 1952. Mulay, hindi na natiling single si Gloria nang matagal matapos ang kanyang ikalawang diborsyo noong 1955. Pagkalipas ng 1 taon, pinakasalan niya si Sidney Lumet. Magkasing edad sila ni Gloria at magkapareho pa ng mga interes dahil isa siyang direktor sa Broadway at siya naman ay isang nag-aambisyong aktres.
Sa sumunod na taon, nagsimula ang napakatagumpay niyang karera bilang direktor nang ipalabas ang 12 Angry Men, isa sa mga pinakadakilang pelikula sa lahat ng panahon. Walang naging anak ang kanilang kasal at nagtapos ito noong 1963 marahil dahil sa pagtataksil dahil pareho silang nagpakasal muli makalipas lamang ang ilang linggo. Ang ikaapat at huling asawa ni Gloria ay si Wyatt Emery Cooper, isa ring screenwriter at aktor. Naging mag-asawa sila hanggang sa pumanaw siya noong 1978 sa open heart surgery. Nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Carter at Anderson, na ipinanganak noong 1965 at 1967. Habang ito ang mga detalye ng kanyang apat na kasal, si Gloria ay nagkaroon ng maraming iba pang relasyon sa mga kilalang tao sa paglipas ng mga taon. Karamihan dito ay mga lihim na relasyon habang siya ay kasal pa sa iba. Kasama rito ang mga relasyon niya sa aktor na si Marlon Brando, ang mga awit at aktor na si Frank Sinatra, ang inventor at negosyanteng si Howard Hughes, at isang pinaniniwala ang relasyon sa manunulat ng mga pambatang libro na si Roald Dahl. Bagaman nagsimula siyang maging actress noong 1940 at 1950 si Gloria ay pangunahing naalala ngayon dahil sa kanyang karera sa fashion. Noong 1970 nakipagtulungan siya kay Mohan Marangi ng Marangi Group para ilunsad ang linya ng maong na may kanyang pangalan. Naging matagumpay ang linya at sa mga sumunod na taon ay pinalawak pa ito sa iba pang mga damit at aksesorya tulad ng mga bestida, blusa, sapatos, mga bag na gawa sa balat at iba pang mga gamit. Patuloy itong lumawak sa pagdaan ng mga taon at pagsapit ng 2,000 kasama na ang iba't ibang matagumpay na pabanggo. Naging matagumpay ang lahat ng pagsisikap na ito nakasabay sa uso ng pambabaeng moda kaya naitatag ni Gloria ang sarili bilang matagumpay na negosyante mula 1970s hanggang 2,000s. Mas tahimik ang huling bahagi ng buhay ni Gloria Vanderbilt kaysa sa kanyang mga naunang taon. Tahimik na ang buhay pag-ibig niya at hindi na muling nag-asawa matapos pumanaw ang ikaapat na asawa noong 1978. Nagkaroon siya ng bagong interes noong dekada 80 at 90. Isa rito ang pagbabalik ng interes sa karera bilang visual artist. Noong late 1960 at 60, ginamit ang ilan sa nauna niyang gawa para gumawa ng iba't ibang Hallmark cards. Noong 1970 at 70, nagsimula siyang muling magtrabaho sa salamin, pintura at seramika. Nagresulta ito sa serye ng mga exhibition, karamihan noong dekada 2000 sa iba't ibang exhibition spaces sa East Coast. Habang naging pilantropo rin siya sa aspetong ito, nagsilbi siyang kritiko sa iba't ibang palabas at paligsahan. Gayunpaman, ang tunay na minahal ni Gloria sa kanyang huling bahagi ng buhay ay ang pagsusulat. Sa pagitan ng dekada 1970 at ng kanyang pagkamatay, naglatala siya ng kalahating dosenang mga memoir na nagdodokumento ng iba't ibang aspeto ng kanyang buhay hanggang sa panahong iyon. Kasama rito ang pagninilay sa paglilitis ng kanyang ina at tiyahin noong 1934 at isa pa tungkol sa kanyang mga naging asawa at relasyon sa mga taon. Naglatala rin siya ng 3 nobelang katang-isip, Never Say Goodbye, na inilatala noong 1989, The Memory Book of Star Faithful na inilatala noong 1994 at Obsession, an Erotic Tale na inilatala noong 2000. Lumago rin ang interes sa pagsusulat tungkol sa kanya lalo na nang lumabas ang aklat ni Barbara Goldsmith na Little Gloria noong 1980. Isang akda na sumusuri sa paglilitis noong 1934 at sa kultural na konteksto kung saan ito naganap. Pumanaw si Gloria Vanderbilt sa kanilang tahanan sa Manhattan noong ika-17 ng Hunyo 2011. Malamang na sanhi ng pagkamatay niya ay kanser sa tiyan, kahit siya ay 75 taong gulang at namuhay ng mahaba at mabunga. Inilibing siya sa kriptang pampamilya ng mga Vanderbilt sa Staten Island. Isa sa kanyang mga anak mula sa kanyang ikaapat na asawa na si Walter Emery Cooper, si Carter, ay nagpakamatay noong 1988. Iniwan niya ang kanyang ari-arian sa isa pa niyang anak, si Anderson Cooper, ang kilalang senior news anchor at mamamahayag. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Gloria Vanderbilt. Sana ay naging kawili-wili ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung may mga suhestiyon kayo, sigurado hinding ilagay ang mga ito sa ibaba sa mga komento.
Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para maabisuhan agad kayo sa lahat ng video ko kapag in-upload ko ang mga ito. Hanggang dito na lang, magkita tayo sa susunod na libro o sa buhay. Salamat!